So, anong date of the month ang mas magandang mag-apply ng loan sa GSIS? No? Ito pang isang tanong, anong petsa ang ideal na mag-apply ng loan? So, actually, dalawang magkaibang persons po ito, no? Pareho yung kanilang tanong at magkasunod pa. No? So, ito po pag-usapan natin sa episode na ito based on the different circumstances, no? Ano ba yung mas mabuting petsa, no? Kapag tayo ay mag-avail ng loan sa GSIS. Mas maganda mga master kung tingnan natin sa episode na ito yung tungkol po sa loan renewal, kasi kadalasan po sa atin majority ay nasa renewal state na po tayo ng ating GSIS loans, no? Siguro iilan na lamang yung mga new na or mga wala pang existing loan sa GSIS. So dito po ay kapag pag-usapan natin yung ideal and renewal po yung issue, ay madalas na reklamo na ating natatanggap ay ito pong hindi pagkakaroon ng refund. Kaya mas mabuti po na doon tayo sa petsa kung kailan yung first amortization ng atin pong in-applyan na loan ay magsisimula the following month agad. Na dapat the following month agad. So kung ito po the following month agad at gusto po nating ma-maximize itong ating pwede na net proceeds, ay mas mabuti po kung nasa kalagitnaan ng buwan yung pag-process ng loan renewal. Kasi nga po kapag nasa gitna tayo or dito po sa mga line of 2, no, at least dito po granted yung ating loan 20th of the month, wag lang umabot ng 24, no? Dapat doon sa mga 20th of the month until mga 22nd of the month yung granting niya, kasi mas mababa lamang yung days na kukunan ng GSIS ng tinatawag na advance interest. Okay, kung ang loan po ninyo is granted by 20th of the month, then yung advance interest na deduction sa inyong loan application ay from the 20th of the month until the end of the month. So kung 30, na nasa 11 days lamang po yun, no? So mas mababa po yung days, ay mas mababa yung advance interest na deduction. Kapag nasa 20th of the month din, ay mayroon din po tayong tendency na yung deduction natin sa previous month ay posted na ng GSIS as payment sa atin pong loan bago tayo nag-renew, no? So ibig sabihin nito ay for example September 20, so by that time we are expecting na yung deduction for the month of August already remitted by September 10 and already posted by GSIS by September 20, no? So kung posted na po siya, ibig sabihin ay mas maliit na yung ating outstanding balance na siya pong isa sa mga deduction sa ating loan application, no? So yun po yung advantage, kasi pag dito po tayo sa first week ng buwan, let's say first week of September, siguro September 7, let's say September 7, kapag September 7 ka, no, yung advance interest ay from September 7 to September 30, so mas mahaba po yun, edi mas mataas yung advance interest deduction. Tapos mayroon po tayong malaking chance na hindi pa posted yung payment for the month of August by that time. So pwede na July pa yung bayad doon sa inyong loan ledger sa GSIS by the first week of September, no, hindi pa na-post yung payment for August. So mas mataas pa yung outstanding balance. Kaya mas maganda kung dito tayo sa 20th of the month, kasi mataas yung chance na posted na yung payment sa previous month, tapos ilang days na lamang ay katapusan na ng buwan, so ilang days na lang yung maging advance interest. Tapos yung amortization ay magsisimula na kaagad the following month, no? So wala po tayong hindi po masakit sa atin damdamin na the following month ay mayroon kang deduction, pero yung first amortization mo ay supposedly 2 months after pa, no? Yun ang mangyayari kasi yun kapag 24th of the month yung granting ng loan, no? So if I am to be asked, no, opinion ko po, mas mabuti kung mag-renew ka sa GSIS, dito tayo sa may 20th of the month until 22nd or 23rd. Huwag mo lang talagang abutin ng 24th, or
na rin doon sa 23 kasi baka hindi po ma-actionan ng inyong AAO. So at least pag dito tayo sa line sa 20 ay mayroon pang 2 to 3 days ang AAO na mag-grant, no, ma-approve ang inyong loan at mag-grant ng GSIS. Kapag nangyari yun, on the 23rd, yung granting ng loan, nandun ka sa peak ng maximum na pwede mong maging net proceeds ng inyong loan sa GSIS kapag loan renewal po. So, ganun po yung ating mabibigay na sagot dito sa tanong ng anong ideal na petsa para sa pag-apply ng loan sa GSIS. Again, 20th yung masasabi ko po na maganda kasi we have until 23 para mag-grant yung loan. Kapag nangyari yun, maliit lamang yung days until sa katapusan ng buwan. So maliit lamang yung magiging advance interest deduction sa inyong loan. Tapos mataas pa yung chance na posted na yung payment the previous month. So mas mababa ngayon yung outstanding balance ng loan. So mas maliit yung maging deduction. So nasa peak tayo ng pwede nating magiging advance net proceeds kapag granted, no, or applied yung loan on the 20th of the month. Basta dapat granted siya until the 23rd of the month. No, mahirap kapag matagal umaksyon yung AAO tapos granted siya on the 24th, medyo nasa pinakamababa na net proceeds ang mangyayari kapag 24 yung petsa ng granting ng inyong loan, no? So yun po ang ating pwedeng maging sagot dito po sa tanong na ito, na kung ano yung ideal na petsa para sa pag-loan sa GSIS.